Good day mga ka-sports natin dyan. Marahil isa sa mga malakas na team ay ang Creamline Cool Smashers at marami ngang mga naghahangad na mga players na makapasok dito. Ngunit ang iba nga ay nabibigo. Kapansin-pansin na marami talagang naghahangad na mga bagong balibulista na gusto nilang makapasok sa Creamline Cool Smashers. Pangarap kasi nila na mapuntahan nga ang isa sa mga pinakamalakas na team at pinaka-humble na team. Pero nakakapagtaka na sa kabila ng kasikatan ng team ng Creamline Cool Smashers ay marami pa rin mga players na nagsisialisan dito, kagaya nga nila Risa Sato, Celine Domingo at marami pang iba. At eto na nga mga ka-sports, Thea Bonafé nilayasan na nga rin ang Creamline Cool Smashers. Ano kaya ang tunay na dahilan sa kanyang pag-alis? Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Thea Bonafé nilisan na nga ang Creamline Cool Smashers. Marami ngang mga nagtatanong kung bakit umalis nga dito itong si Thea Bonafé, dahil nga sa isang interview sinabi niya na babait naman daw ang mga players dito at sobrang humble at higit sa lahat maganda naman daw ang pamamalakad ng management. Ngayon, eto ating patutunayan kung bakit nga umalis si Thea Bonafé. Eto nga ang kanyang sabi. Ayon nga kay Bonafé, nilisan niya na ang Creamline Cool Smashers at maayos naman daw siyang nagpaalam sapagkat tapos na nga rin daw ang kanyang kontrata dito. Pero marami rin kasing nakakapansin na ibang netizen na talagang bibihira nga mabigyan ng play itong si Bonafé, kung kaya siguro daw umalis na ito dito. Gusto raw kasing ma-develop nito ang talent at gusto niyang ipamalas sa loob ng court at hindi nga ito nabibigyan ng pagkakataon ng Creamline sapagkat lalo't ngayon ay bumalik na si Gia Morado de Guzman, bagamat hindi pa itong si de Guzman makakapaglaro dahil meron pa siyang commitment sa alas. Pero kapansin-pansin na kapag bumalik na si Gia ay mawawalan na talaga dito si Thea Bonafé ng tsansa pa na maipasok sa loob ng court. Wala nga si Gia ay bihira pa rin siya maipasok at ngayon nga ay nag-over the backwood na itong si Bonafé sa Akari. Yes, Akari family na siya. Anya sabi nga ni Bonafé dito ay mabibigyan nga raw siya ng chance na makapaglaro, lalo't ito ngang si Michelle Cobb ay assistant manager na ng Akari. So ibig sabihin si Bonafé na at Camille Cal na ang magpapalitan sa loob ng court. Talagang dito may papamalas niya na at may papakita niya na ang kanyang tunay na galing at ang kanyang talent sa kanyang mga tagahanga, dahil maraming ang mga nagsasabi na magaling itong si Bonafé pero nabuburo lang daw ito sa nasabi nating Creamline dahil nga bangko nga ito at babad na babad nga dito itong si Negrito. At if ever na makakapaglaro na nga rin si Gia, wala na talagang pag-asa si Bonafé na mapaline up nga sa first six. Kaya good choice rin ang kanyang paglipat dahil kinuha nga siya ng Akari. Lalo't sabi nga ni Bonafé ay maganda ang coach ngayon dahil si Tina Salak na raw ang coach. Nagkasama pala sila noon sa Suvel ng halos 4 na taon at kilalang kilala niya na raw itong si Coach Tina Salak at magaling raw itong coach at hindi na siya masyado mag-a-adjust pa. Kilala na rin naman ng kasi natin na talagang magaling naman talagang coach itong si Salak. So ayan na, good luck na lang sa ating Thea Bonafé sa kanyang pag-over the backwood sa Akari. I hope na maging happy siya sa Akari family. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.